and Bryce and Santos and Mendoza and Arevalo. Maliwanag na maliwanag pa yan sa sikat ng araw po. Secretary Cabral, itong mga pinag-usapan nating insertions kanina sa flood control, kanino mapupunta yon? Alam mo ba kung kaninong probinsya at district mapupunta yon? Ma-determine po kung saan po mapupunta yung mga nasa GAA. You will be able to do that. You will be able to determine that. Kung saan pong engineering district. Yes, and you will po. be able to submit to the committee Yes po. kung kanino napupunta yung mga insertions. Kanina Yes po, binanggit na namin doon sa questioning kay DBM Secretary, 69 billion 2022, 126 billion 2023, 178 billion 2024, 137 billion 2025. So yan po sana maibigay nyo sa amin. Aling district, anong probinsya ang kinapuntahan nun? Yun ang aming gustong mangyari. Si former Secretary Bonoan, palagi niyang sinasabi that there should be a proportionate allocation of projects in the NEP. Pwede kang mag-cite ng isang example lang na nangyari yung talagang proportionate allocation ng mga projects sa NEP. Can you cite an example? Yun pong sa National Expenditure Program, meron pong pinagawa si Secretary Bonoan na parang allocable formula. Yun po, meron naman pong basis. And then, tinatanong ko yung actual na pangyayari na na-exercise ninyo yung proportionate allocation ng project. Kasi tingnan mo, Bulacan First District Engineering Office, ang inallocate ninyo 6 billion 80 million pesos. Bulacan Second District Engineering Office, 3.1 billion pesos. Third Bulacan District Engineering Office, 1.3 billion. Sa ibang mga distrito ba, ganito ang naibibigay ninyo? Halimbawa sa Tarlac, First District ng Tarlac, kung ano yung First District Engineering, hindi ko alam yung termino nyo. Ganito ba yung allocation? Napapanatili yung proportionate? Your Honor, to be accurate about my answer, may I be allowed to check the records in the office? Because You will be given that opportunity. Yes, Your Kasi Honor. nga, isasubmit mo sa amin. Yes po, Your- Pero sa ngayon, tinitingnan ko lang, kasi ito insertions na to eh. Because I will be asking you, Yes, Your Honor. kung alam mo na kung sino-sinong mga tao ang lumapit na sa'yo, kasi nung maging gaan na ito, natural lang, napupunta sa'yo yung mga proponents, kung sino-sino man yan, para masiguro nila na madadownload sa kanilang lugar itong amounts na na-insert. Tama ba? Pag dating sa GAA, dinadownload naman po talaga automatic. Hindi na po kailangang mag-request kung sino man. Basta automatic po na dinadownload sa implementing office, Your Honor. Kung saan po nakalagay yung proyekto na nasa General Appropriations. So halimbawa, yung mga party list kasi, party list representatives, alam mo, kapag naging party list kasi ako, matagal na panahon eh. Ang party list representative, pag nabigyan po kayo ng 150 million, tuwan-tuwa na po eh. Kahit na yung constituency mo, nationwide eh. Nationwide ang constituency, pero nabigyan ka 150 million, ayos na po yun, tuwan-tuwa na po eh. Pero kanina po, sa presentation ni Representative Toby Chanco, yung ako Bicol, 2-point-something billion. Eh. BHW, 2-point-something billion. Party list po yun. Meron po ba kayong record kung ilan po ang allocation ng Sagip party list? Alam po niyo yung Sagip, matagal ko pong party list yan. Your Honor, Mr. Chair, pagdating po ng General Appropriations Act, hindi po namin alam kung sino yung mga proponent ng mga lumabas sa General Appropriations Act, Your Honor. Ay, yung nga representative ng ako Bicol, hindi mo kilala? Hindi po namin malalaman, Your Honor, kung sila... Hindi mo kilala yung representative ng ako Bicol? Kilala po, Your Honor. Meron siyang 2-point-something billion ayon doon sa testimony ni Rep. Toby Chanco. Hindi po kami nabibigyan ng kopya ng proponent pag General Appropriations Act, Your Honor. Hindi At kayo ano? Hindi po kami nabibigyan ng proponent kung ano po yung sino pong nag-propose niyan during the bicameral
kung sino po yung proponent ng bawat proyekto. Kung saan lang po nakalugar yung proyekto, doon lang po bababa yung mga Bakit yung mga projects ng flood control, halimbawa, wala siyang wala siyang description as to type of flood control. Hindi man lang niya sinabing dike, revetment, floodgates. Nagiging masyado siyang generic Hindi man sinasabi kung anong river system ang involved. Walang length, walang station, walang specified na saan bang start, saan ang ending. Masyado siyang generic, masyado silang vague. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng napaplug kayo dahil dyan Kasi alam nyo, hindi pare-pareho po yung tinatawag na morphology ng mga rivers. Alam ko, dapat alam ninyo yun Ano po yung morphology? Yung width, yung depth, yung elevation, yung contour, yung discharge capacity, yung even carrying capacity ng isang river. Ibig nyo sabihin, pare-pareho yung characteristics ng mga river basins. Pero sa paglalagay po nyo, paglilista ninyo ng project, very generic Doon po lumilitaw itong pangungurakot na nangyayari dito Kasi, kayo naman ang naglilista Kanina po, binanggit namin, noong panahon ni DBM Secretary, nakiusap sa inyo You have to be very strict in adhering to the specified limits and ceilings na pinrovide. Bakit po ninyo pinapalitan, Madam Yusek? Your Honor, Mr. Chair, the Secretary, or former Secretary Bonon, has provided and has discussed this with the operations kung ano po yung mga threshold per PAPS po for program, activities, and projects. Di mas marunong pa kayo sa DBM Secretary. Kanina po, inadana po natin ito Fiscal year 2023, yung approved ceiling ng DBM, 75 billion. Ang ginawa po ninyo, pinalitan nyo ng 70 billion, tinanggalan nyo ng 5 billion. 2024, ang sabi ng DBM, ang ceiling, 96, ito po, flagship projects ito. Ito po yung foreign assisted projects. 97.7, 2024, ginawa nyo yung 70. Inalis nyo yung 27 billion. 2025, sabi ng DBM, ang ceiling, 66 billion, kaya nyo lang ginawang 70 dahil nag-complain nga ang Pangulo Siniro nyo kasi sa GAA ang lahat ng flagship projects ng Pangulo. Can you imagine that? Pati flagship projects ng Pangulo, siniro po ninyo, nasa record to Pero bumalik na naman kayo, 2026, sabi ng DBM, 167 ang ceiling, foreign assisted projects, ginawa nyo na namang 100, tinanggal nyo na naman ang 67 billion. Bakit ninyo ginagawa ito? I will reiterate, Your Honor, the threshold for PAPs or program activities and projects has always been discussed by Secretary Bonoan to the Undersecretary in charge and has considered the absorptive capacity. Hindi po ang department ang nag-zero dun sa foreign assisted po. It was the result of the General Appropriations Act. Yusek Kati, narinig mo ang sinabi ni Secretary Pangandaman kanina. Kapag ka pinalitan ninyo yung ceilings na ibinanggit nila o nilagay nila sa NEP, magkakaroon ng negative effect Nagge-generate meron siyang parang sinasabi na fees na babayaran. Bukod sa nai-slow down o kaya nag-i-incur ng cost overrun ng projects. Bukod pa dun sa nawawala yung tiwala sa atin ng ating mga bilateral and multilateral partners. Kanya-kanya sinulatan 2023 pa, sabi niya, please observe strict adherence to the ceilings na ginagawa namin. Pero kayo mismo, binabago ninyo Kasi nga, tingnan mo itong nangyari. Itong operations, ito po kasama ng PAP ito. Operations, 2023. Itong ginawa mo ay inalisan mo ng 604 billion ang operation. Ito naman ang dinagdagan mo, 630. Kaya ang nadagdag sa operations is 25 billion pesos.
bakit mo siya dadagdagan pero babawasan mo yung FAP? Alam mo, ito yung pinaka-problema eh. Itong nakikita namin, itong pagdagdag mo ng operations by 25 billion, dito na pupunta doon sa sinasabi nating convergence eh. Ito yung conversion nyo. Meron kayong SSP, Special Support Program. Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ito. Meron kayong SIPAG. Ito yung Sustainable Infrastructure Project Alleviating Gaps, kung ano man ang gusto nyo sabihin. Hindi ko alam kung anong na-alleviate ninyo. Ang maraming na-alleviate dito, mga bulsa ng mga kung sino-sino na ngayon ay nagtatapat na sa atin. Meron pa kayong 002. Outcome of Operations 001. Ito yung mga roads and bridges. 002, ito po yung flood control na napakarami. Alam po nyo, sa listahan namin na 60 na potential ghost projects, kalahati nun 002. Flood control projects. Sa makatwid, merong direct correlation yung pagdadagdag mo sa operation at pagbawas do sa flagship projects. Malaking problema ito, Yusek. Kaya namin pinopoint out ito. You want to say something? Your Honor, maybe Secretary Bonoan can enlighten us on the threshold that he provides for example, for foreign assisted projects and other programs, activities, and projects of the department. Huwag ka mag-alala, patatawag namin siya. But kayo po yung unang ano rito, kasi kayo po yung USEC sa planning service. Kayo ang PPP at ngayon, pati po yung mga applications, pati lahat ng mga software nasa inyo na. Meron kayong IMS, meron kayong PCMA, meron kayong MYPS, nasa inyo pa yung RBIA, nasa inyo pa yung Highway Density Management 4. Madam Yusek, napakalaki ng responsibilidad mo kung pag-uusapan, paglilista, pagsasaayos, pagmamanage ng mga project. Kaya wag mong isisisi lahat kay Secretary Bonoan sapagkat ikaw ang nandito. At babalikan kita, itong ipinangako niyong PCMA hanggang ngayon ay hindi namin natatanggap, hindi nyo na-install. Huwag ninyong gagamitin katwiran na kailangan meron kaming direct server o kaya kailangan mag-subscribe kami sa satellite. Hindi ko maintindihan yon because ang inyong project engineers, meron silang username, meron silang password. Bakit sila nagagamit nila using the internet? Sila ba merong lahat ay Paano kayo magsasabi ng real time ngayon? Kayo pala hindi nakasubscribe sa satellite. Paano magkakaroon ng real time? Sabi ng inyong mga representatives, it is very costly. Kahit na very costly, kung yun ang kinakailangan para makita natin real time kung yung mga project na gagawa nyo, ba't hindi kayo gumastos? Gumagastos kayo sa ibang pamamaraan. Nasasalaula ang pera ng bayan, pero kayo ayaw niyong gumastos sa isang project na matutukoy natin real time. Hindi kami maniniwala na hindi nyo mai-install sa amin ngayon. Nangako ka eh. Sabi mo, dadalin mo rito yung administrator ng PCMA. Wala na lang tayong time, Madam Secretary. Pati yung binigay mo na database sa Pangulo, yung MYPS, doon mo ibinase. May mali doon sapagkat hindi PCMA ang binigay mo. Ang binigay mo, MYPS. I will substantiate that. Because later, kung meron pang pagkakataon na magkaroon pa ng susunod na pagdinig, ipakikita ko sa iyo yung discrepancy ng mga coordinates. Kaya, iminali mo rin yung sumbong sa Pangulo. Marami yon. So, hanggang doon na muna sapagkat tayo po ay kailangang Mr. Chair. Umalis dito ng No, Mr. Chair, I asked the permission of the Senate President. Okay, Senator Jinggoy. If we can just extend our hearing up to 2:45, and he readily obliged, allowed us to. So, nakakuha na tayo ng approval, Senator? We can stay up to 2:45. 2:45? Yes. Okay. Thank you for that information. So, you want to say something? Your Honor, the director of the IMS is here. Maybe he can explain because hindi ko masyado pong naintindihan yung mga technical terms nila. So, The director of, the IMS po is present. Maybe he can technically what is the explain. name of the director? Director Kawiling. Kawaling. Director Kawaling, kayo isa sa pumunta sa aking opisina noong September 4. Yes, Mr. Chair. At kayo ang nagsabi na hindi nyo kayang install despite the fact na nag-commit ang Undersecretary Cabral
na mag-install po kayo dito sa computers ng Blue Ribbon Committee at yung isa po ay sa aking opisina para kapwa tayo magbantay. Yes, sir. Kasi gusto naming tingnan din, bantayan bawat projects. Kasi ako po'y natuwa dahil sinabi nila real time. Apo. Talagang real time. Ibig sabihin, pag pinindot mo pala, ilang projects ang dapat nating tinan sa Bulacan, makikita natin. Real time, kitang-kita natin kung tapos o hindi. Apo. Only to realize and be sad by say, hindi pala pwede dahil kailangan namin ng direct server. Kailangan pa namin ng satellite. Tama ba yun? Mr. Chair, let me explain po, Mr. Chair. No? So, Mr. Chair, yung ating pong PCMA, Mr. Chair, it also utilizes other applications po ng department. Among others po, we have, sir, yung ating Active Directory and we also have, sir, yung database ng personnel. Yung binanggit po ninyo kanina, Mr. Chair, kung bakit nakaka-access yung ating mga project engineer is because nasa database po sila, sir, ng department as empleyado po ng department. So kapag login po nila sa PCMA, Mr. Chair, i-check po muna, sir, kung nasa directory po sila ng department and kung sila po ba yung project engineer as per dun po sa ating personnel database. So yun po, Mr. Chair, yung in-explain ko, Mr. Chair, when we went to your office to install, na hindi po siya outright, Mr. Chair, na mailalagay because of those dependencies. In addition po, Mr. Chair, to clarify also, yung sinasabi po na real-time, Mr. Chair, real-time po siya in a way na kapag nilagay po ng project engineer yung accomplishment or yung progress, makikita po ito sa central office. So dependent tayo kung anong ilalagay ng project engineer. Yung mag-i-encode sa PCMA, tama? Correct po, Mr. Chair. So kung Correct. nilagay niya litrato na peke, yun ang makikita Yun po natin. yung lalabas, Mr. Chair. O kaya pala, ito, Apo. nakakita na tayo ng 2 o 3 certified ghost projects at binigyan pa tayo nga sa opisina ni Yusek Bunuan at Yusek Kati, meron pang 15 na nakita na walang structure. Ibig sabihin ay ghost projects. Sa makatwid, kung ang PCMA specifically ay talagang kahit papano ay nagagamit ninyo, paano nagkaroon ng 3 ghost projects na ngayon ay na-validate na natin at merong 15 na ibinigay sa akin na nakita na evaluate walang structures. Potentially ghost projects. Sa makatwid, ang PCMA, kahit ano pang sabihin ninyo, hindi rin nagagamit kagaya ng objective na gusto nyo sabihin. Kasi ang sabi po ninyo, ang purpose ng PCMA, binanggit ko na ito, Secretary Yusek, ang purpose to provide a centralized, efficient, and transparent platform for monitoring all DPWH infrastructure projects. So sablay. 15 na ang potential ghost projects. So hindi totoo. Functionality, sabi niya, real-time monitoring enables immediate tracking of projects' progress and status. Hindi immediate eh. Kasi inamin po ninyo, nga kayo pumunta, every end of the month lang kayo nag-update. So this is not immediate. Pwede kayong lukuhin ng encoder nyo eh. O Mr. Chair. ilagay muna natin ito. Para Pwede ko kung pong- maaari meron tayo. Pwede ko pong i-clarify yun, Mr. Sandali Chair. lang. Meron pa isa. Anong benefit? Anong benefit ng PCMA? Eliminates ghost projects. O kung totoo yung PCMA, hindi sana tayo dapat nagkakaroon ng hearing na ganito, di ba? What are you wanting to clarify? Mr. Chair, yung data po ng PCMA, Mr. Chair, na available po internally sa department, yun po yung real-time, Mr. Chair. Yung data po, Mr. Chair, na nasa website, it's just a subset po, sir, ng data na nasa PCMA. Yun po, sir, yung pinapublish on a monthly basis. So ano yung data na binigay nyo sa Pangulo, sa PMS, na ngayon ay siyang ginagamit doon sa sumbong sa Pangulo? Yung data po, PCMA or MYPS? sir, it's a combination po, sir, Mr. Chair. Ng, Bakit napakaraming maling coordinates? Tiningnan ko lang, meron na 15 discrepancies sa coordinates. Why? Mr. Chair, yung data po, Mr. Chair, na nasa sumbong sa Pangulo website is a combination of data from the multi-year planning and scheduling Kaya application nga, units. MYPS nga eh. Apo. Pinipilit Mr. Chair, mo if I na PCMA pero MYPS ang nakikita ko. Kaya nga, merong discrepancy. So kahit ang binigay nyo sa Pangulo, may mali. Sa akin lang na analysis, 15 na nga yung nakita ko o higit pa.
na discrepancy ng coordinates. Kaya hindi mapagbabasihan eh. Kaya gusto naming tumulong, kaya ako naisip, ang Blue Ribbon, tutulungan na namin kayo eh. Pati kami mag-iimbestiga na rin. Pero kung hindi nyo rin kami mabibigyan, pare-pareho na tayong mabubulag dito na kayo ang dapat naming inaasahan, na kayong humimay sa mga project. Eh wala pala itong puro lang ano eh. Puro lang sa papel ang inyong ano eh, ang report nyo eh. Mr. Chair, if I may. Yes, How Senator. accurate is your data?